everyone! Welcome po sa isa na namang edisyon ng ating programang Solution. Of course, with me, ako po inyong Bible Study Leader and my name is Laverne Ducot. Maraming salamat po for once again joining me para po sa isang oras ng siguro halos isang oras na ating panahon para tayo po magsama-sama at mamangha sa yaman ng salita ng Panginoon. Dito nga po yan sa ating programa, naghahatid sa inyo ng tugon sa ating bawat tanong. And of course, every week meron tayong tanong at doon po iikot yung ating mga pag-uusapan hinggil po sa buhay-buhay. At ang tugon naman po natin po ibibigay o ang ating solusyon ay magmumula mismo sa salita ng Panginoon. So kaibigan, purihin po ang Panginoon at ako po ay talaga namang obvious naman, di ba? Tuwang-tuwa po ako dahil nandyan ka para kami po ay samahan. Dito po yan sa Solution with Laverne Ducot. Ang oras po natin ay 31 minuto makalipas ang ikapito ng gabi na atin po napakinggan. Of course, ay kagalahan po namin ipabatid po sa inyo, ihatid sa inyo ang awiting Jesus, aking sandigan na nilaunch po natin 2 Sundays ago. At yan po ay latest single po ng Solution Worship mula po sa kanilang ikalawang album mula sa panulat nila Brother Joel Rayo at ni Mark Joseph Gurion. At ito po ay available na sa lahat ng mga music platforms sa Spotify and Apple Music. So please, kayo po ay nawa ay magkaroon na ng sariling kopya at mapagpala sa napakagandang mensahe ng awiting ito. At ito nga po ay patuloy natin ginagamit sa ating programa nang sa gayon ay patuloy po ninyong maunawaan at sadyang ang ating natatayang sandigan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo lamang. At sa ngalan po ng bumubuo na aking buong pamilya, kasama po natin of course ang aking mga anak, si Kuya Abes po ang ating technical director, and of course ang aking may bahay, at si Ate Yani kasama po natin dito po sa aming home studio. At binabati po natin lahat na ating mga kaibigan and kakaibigan. Speaking of kaibigan, kung kayo po ay nanonood via Facebook or sa ating pong YouTube channel, please don't forget to like, follow, share, and subscribe. And kung hindi pa po ninyo nahihit yung notification bell, please do so. Nang sa gayon ay sama-sama po tayo napapaalalahanan na meron na palang Solution with Laverne Ducot para sabay-sabay po tayong nanonotify at magsama-sama tayo kahit man lang sa loob ng maraming minuto ng pag-aaral ng salita ng Panginoon. At bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating mga pag-uusapan, gusto ko manang batiin lahat ng ating mga kaibigan. Thank you so much, Brother Jason Encarnacion. Maraming salamat po for joining us tonight. Of course, ang ating kauchiwa, Sister Andeng San Andres, nandyan din. Sila Sister Luz Peralta, kumusta po kayo? Si Beloved Eds Tagara Pilingon, si Brother Ricky Villarasa Dosito. See you on last Sunday of September. Oh, September na nga pala ngayon, ano? Ito po yung first Tuesday of this month. And of course, gusto ko muna palang batiin ng belated happy birthday si Pia Barcelo. At kami po ay talaga namang blessed to be part of her celebration last Friday night. Bagaman napakalakas po ng ulan ay daming dumalo sa napakagandang celebration po ng 18th birthday ni Pia. And once again, we would like to thank si Kuya Jean and Ate Pe Barcelo for making us part of that celebration. Sa ngalan po ng aking buong pamilya, maraming salamat po. And of course, binabati natin lahat ng mga nagsa-celebrate ng kanilang birthday. Ngayong September, si Brother Martini at siya, ang butihing panganay na anak nila Pastor Martin at saka Pastora Berna Acha ay nagsa-celebrate ng kanyang birthday today. Kaya siguro wala sila Pastora ngayon sa ating Bible study. And of course, birthday ni Martini, pero nanonood po sila ng replay. So happy birthday sa mga nanonood na kaibigan ni Brother Martini. Pakiabot po ang aking pagbati sa kanya. Happy birthday. And syempre pa sa September 21, kung di ako nagkakamali, birthday naman ni Pastora Berna Acha. Matagal pa yun, pero advance happy birthday, Pastora. Pinabati rin natin sino pa ba? Sister Norma Vitales. Sino pa ba? Sister Norma Vitales sa Hong Kong. Salamat po for joining us tonight. And isa pa may birthday, Sister Noemi Arevalo. Kailan ba birthday ni Sister Noemi? Sa September 9. Happy birthday! Nandiyan din si Sister Lori Amistad. Maraming salamat po at kayo po'y kasama namin sa ating
Bible study tonight. At narito rin po, binabati natin si Pastor Joven Joey Tarlit Nabong mula sa Angeles. Angeles po sila? Angeles. So, Pastor, maraming salamat po for joining us tonight. At binabati rin natin sila pa? Sila Brother Gio, kasama natin sa church. Sila Ate Irene at kanyang, alam ko nanonood ngayon at nakikinig si Brother Bobby Dalida. Salamat for joining us. Sino pa? Si Paring Reggie nanonood. Wow! Paring Reggie, kamusta ka na? Miss na kita. And hope to see you soon. Dalaw ka sa church sa Caloocan. At marami pang iba. So, kaibigan, kung kayo pinapapagpala at naniniwala sa ating mga pinag-uusapan, please pakishare po yung ating broadcast. Nang sa gayon, mas maraming tao mapapagpala at marami pong tao makarinig na nananaganang at kamanghamanghang salita na ating Panginoon. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, bigay ko muna sa inyo yung ating episode title for tonight. Ito po yung ating message title for tonight, How to Shine in the Midst of Darkness. And of course, sa atin pong katanungan for tonight is this: paano magniningning sa panahon ng takip silim ng buhay mo? Ano sa palagay mo? So paano ka magniningning kapag ikaw ay nakakaranas ng takip silim sa buhay mo? At sasagutin po natin yan, syempre pa, sa pagbabalik ng ating programa. Yun, at tayo nga pinagbabalik. Dito yan sa programang Solution with Laverne Ducot. Ang oras ay 37 minuto makalipas ang ikapito ng gabi. At binabati natin patuloy pa sila Sister Sally Geronimo. Siya po ang may bahay ng sumulat ng awiting ating pinatugtog kanina. Lalim ang pinatugtog, no? Pinlay kanina. Na Jesus, aking sandigan. Once again, ito po ay available na sa lahat po ng mga music platforms such as Apple Music, Spotify, sa YouTube Music, available po yan. Jesus, aking sandigan, bagong single ng Solution Worship. At good evening din kay Brother Jose Tiongson. Nandito na ba si Brother Willie Tiongson? Nakauwi na ba ng Pilipinas? Yan, welcome back kapatid sa Pilipinas. At ngayon po ay tuloy-tuloy na tayo sa ating mga pag-uusapan at excite na ako. Ang ganda po ng pag-uusapan natin. So paano po tayo magniningning sa takip silim na ating mga buhay-buhay? Alam niyo, hindi po natin maipagkakaila na sa panahon po natin sa ngayon, of course, no? Dahil alam natin ang iba ang takbo ng mundo. Sa social media na lang, kapag ako po ay napapatingin sa Facebook, sa YouTube, at talaga naman pong kakaiba na ang takbo ng mundo at marami po tayo nababalitaan ng mga tao na sobrang nararanasan po nila yung kalungkutan, takot at pangamba sa buhay. At meron pong iba talaga namang, at nakakalungkot dito kasama ang ilan sa mga kapatiran nating mananampalataya at nararanasan po nila ang masidhing takip silim sa kanilang mga buhay. Pag sinabi nating takip silim, ito yung talaga namang ibang tipong parang wala na silang kawala sa samot-sari mga problema ng kanilang buhay. Marahil ay nawalan sila ng trabaho because of the previous pandemic na naranasan natin. At meron po sa atin natatakot, ano bang kahihinatnan ko sa hinaharap? Dahil ang buhay sa diyang napakahirap. Dahil alam niyo naman sa ngayon, ang presyo ng bilihin sa labas ng ating tahanan. Kasi wala ka namang mabibili sa iyong tahanan, syempre, di ba? Sa supermarkets na lang, nagugulat kami ni Mrs. kapag kami po ay namamalengke. Lalo't itong presyo ng bigas, 2 piso na lang. Kapantay na niya ang mga senior citizen, 60 pesos. Ang mahal, di ba? Magugulat ka talaga. At every now and then, every week kami po ay namamalengke, nagugulat kami, tumataas ng 2 piso, 4 na piso ang mga presyo ng mga binibili natin sa mga supermarket. Now, natatakot ang marami sa atin. Ano na kahihinatnan ng buhay ng bawat tao? Hindi lang ng mga Pilipino, ng lahat ng tao sa mundo. At tila bumababa po ang value ng kaperahan. Napakataas po ng bilihin. So, saan na tayo pupulutin? Sa kangkungan, sa okrahan, o saan ba? Ano bang prutas yan? O ano bang mga gulayan yan? Well, kaibigan, itong nararanasan na marami po sa atin. Pero, meron pong paalala sa atin ng Panginoon na paano natin haharapin ang buhay kapag tayo po ay nalilimliman ng mga takip silim o madidilim na bahagi sa ating mga buhay. So, alamin natin how to shine in the midst of darkness. Meron po akong ilang mga paalala po dito, na paalala din sa atin wala po sa salita ng Panginoon, na nais ko pong iwan sa inyo na kung sakasakali kayo po ang mga binabanggit ko, kabilang kayo
sa mga binabanggit ko na humaharap sa takip-silim na ating mga buhay. So ito po yung mga pamamaraan, mga suggestion ng Biblia on how to shine in the midst of darkness. So number 1, dito tayo papakita natin sa ating screen. As a child of God, be strong in God's perfect love for you so that all your fears will be wiped out. At ito po ay pinapatotohanan sa atin ng 1 John chapter 4 verse 18. There is no fear in love but perfect love. Now, kaninong perfect love po ito? Sa atin o sa Diyos? Sa Diyos. Because wala naman po tayong perfect love. But perfect love casts out fear. Amen. So, as a child of God, you must be strong in God's perfect love for you. Nang sa gayon, kapag tayo po ay talaga namang na itatag sa mayamang pag-ibig at sakdal ng pagmamahal sa atin ng Diyos, anumang takot po ay kusa po ito mapapawi. Amen. So that's number 1. Number 2, cast all your cares upon the Lord and the devil will have no choice but to flee from you, and that makes you undevourable. Now, kapag kayo po ay binibigay nyo, iniitsa nyo, kasi yung word dito na cast sa Tagalog at saka sa wikang Griego, cast, ibig sabihin ihagis, itsa natin kaagad sa Panginoon. Huwag po magtatagal ito sa ating mga balikat. Now, bakit po natin inihahagis sa Panginoon? Kasi ito yung sabi ng Panginoon dahil siya po ay nagmamalasakit sa atin. 1 Peter chapter 5 verses 7 till 8, casting all your care upon Him. Take note, all, hindi po some. Sabi ng ibang mga tao, ang dami ng problema ang Diyos. Huwag mo naman bigyan pa ng problema siya. Hindi po. Hindi totoo yun, mali yun. Hindi po biblical yun. Sabi ng Panginoon, once again, cast all your cares upon Him. Why? Because He cares for you. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. So, every time you cast your cares upon Jesus, ang demonyo po will have no choice but to flee from you. Aalis siya sa inyo dahil nakikita niya, nako, hindi devourable tong taong to, hindi vulnerable tong taong to, kasi alam niya na umaasa tayo sa ating Ama sa Langit. Amen. So, that's number 2. Number 3, be established in this truth that as a child of God, sino po ito? Tayo mga mananampalataya, tayo po mga born-again Christian, you have to be established in this truth. You are not the object of God's wrath, but of His perfect love. Hindi na po pwedeng magalit sa inyo ang Diyos. Because ang lahat ng galit niya, ibinunto na niya po na niyang lahat 2,000 years ago sa katawan na ating Panginoon Hesukristo. At bilang patunay, ito pong sinasabi ng Romans 8:32, He who did not spare His own Son but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Amen. So that's number 3. Number 4, let us not neglect the assembling of ourselves together, that we may encourage one another to love and to do good deeds. Alam niyo, ito pang paalala ko last Tuesday, na marami pong mananampalataya sa ngayon nalulungkot, nalulumo, nalulumba. It's because wala silang fellowship with co-believers. So, bakit po natin dapat nineneglect itong assembling of ourselves together? Why? Kasi po nang sa gayon ay ma-encourage po tayo to love one another and to do good deeds. Maranasan din po nila na as we encourage them, na-encourage din po na sila, na-encourage po tayo nila. Ang tao po doon, nagkakaroon tayo ng fellowshipping. At ito po ay paalala sa atin ng Hebrews chapter 10, verses 24 until 25. And let us consider one another in order to stir up love and good works, not forsaking, sabi ng verse 25, the assembling of ourselves together, as is the matter of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Wag po natin gayahin yung ibang mga mananampalataya, or yung mga mananampalatayang hindi po regular na nagsisimba. Pangkaraniwan sila po ang nagiging devourable talaga, naging vulnerable sa harapan ng kalaban. So tayo po, praise God, meron po mga paalalang ibinibigay sa atin ng Biblia. Para na sa gayon, nagpapalakasan din po tayo bilang mga kapwa natin mananampalataya. At pag nangyari po yun, naku, wala pong ang kalaban para kayo po ibigyan niya ng mga masasamang isipan. Amen and amen. So that's number 4. Dito na tayo, number 5 na po tayo. Believe that God is doing mighty and awesome things in your life. Even though the world is getting darker and darker, but ours is getting brighter and better. Wow! So bilang mananampalataya, kahit tayo po nasa bagsak na kalagayan ng mundong ito, you must be established in this truth
Na bagaman ang mundo po ay papadilim ng papadilim, pero yung sa atin po papaliwanag ng papaliwanag at papaganda ng papaganda. Proverbs 4:18, bakit? This is the answer. But the path of the just, yung just po dito ay righteous. Sino yung righteous? Tayo mga believers, di ba? We are the righteousness of God in Christ Jesus. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. But the path of the righteous. Sino yung righteous dito? Yun, dumaan muna yung ating sponsor, balot. But the path of the just or the righteous is like the shining sun that shines ever brighter unto the perfect day. Tayo po iyan. Kaya talagang distinct po yung buhay natin sa mga unbelievers, sa mga tao sa mundong ito. At pag nakita po ng mga unbelievers na tinataglay natin yung pagiging kakaiba natin sa kanila, nagsa-shine po tayo. Nagniningning tayo kahit sa kadiliman ng takip silim. So bilang mga mananampalataya, wag po nating lalakaran yung daanan na tinatahak ng mga tao sa mundo na sadyang walang katiyakan. Tayo po ay hindi, let me give you an example. Paano natin hindi lalakaran ng daanan ng mga, o yung mga tinatahak na daan ng mga unbelievers? Pag tinatanong kayo at kinakausap kayo ng mga kumare ninyo, ng mga unbelievers, sinasabi nila sa inyo, Mare, ang hirap ng buhay, ano? Wag kayo mag-agree, sasabihin mo, hindi, mahirap man ang buhay. Of course, that is true, no? Hindi naman natin ipinagkakaila. Pero alam mo, sabihin mo sa kanya, maniwala ka. Ako naniniwala ako. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. So, by saying yung katotohanan iyon, hindi po tayo dumaraan, hindi natin tinatahak yung daanan ng mga unbelievers. Kasi naniniwala tayo na tayo ang buhay natin may katiyakan. Ang buhay ng mga unbelievers, hindi sila tiyak sa buhay nila. Hindi sila sure. Pero tayo po, even though hindi natin alam ang anumang bagay sa dako paroon. But one thing for sure, sabi ng Panginoon in Hebrews 13:5, for God that said this, I will never leave you nor forsake you. Yun po yung matibay nating sandigan na pinanghahawakan. Amen. Now, kaya po nababarot ang puso nila ng mga takot at pangamba dahil hindi nga sila tiyak eh. Now, paano po natin sila bibigyan ng katiyakan? Kailangan makita sa ating mga buhay. Na makikita nila, Mari, ba't ganun? Pare, bakit ganun? Ang buhay, ang gulo ng mundo, pero parang nakikita ko siya, relax ka, chill na chill ka. Doon na nagsisimula ang tanong. Anong sasabihin natin? Kasi ganyan talaga ang mga taong nasa biyaya. So, dapat sa atin magsisimula yon. Hindi tayo nag-agree sa sinasabi ng mga tao sa mundo. Now, di ba sabi ng Romans 12 verse 2, therefore, do not conform to this world, but be ye transformed by the renewing of our minds that we may prove what is that good, acceptable, and perfect will of God. So, dapat talaga mapapatanong yung mga unbelievers kasi dapat distinct talaga yung buhay natin. Sila po, papadilim tayo naman nagniningning sa gitna ng takip silim. So, panghawakan po natin na sadyang hindi po talaga tayo pababayaan ng Panginoon. At ang atin pong resources, hindi po ito nakabatay sa ating mga naitago sa bangko. Kung meron man po kayo, that's good, ha? Dapat naman po talaga nag-iimpok tayo. Pero hindi po tayo nakasandig sa ating mga wallet, sa kapal ng wallet natin o sa ating mga naitagong pera sa bangko. Alam niyo, marami po nakaranas ng mga tao nung pandemya, na-deplete talaga yung kanilang ipon. So, hindi natin pwedeng panghawakan ang ating mga kaperahan sa bangko. Now, sino po yung sandigan natin? Pinanghahawakan natin ang mayamang resources sa atin ng Diyos. Doon po tayo umaasa because ang atin pong resources, ang magpupuno po na ating pangangailangan at magsusupply na ating pangangailangan ay walang iba kundi po ang kayamanan, ang di maubos-ubos na kayamanan ng ating Panginoong Diyos. Amen. Philippians chapter 4 verse 19 tells us, and my God, kanino tayo aasa? Our God and my God. Sino po ang Diyos natin? Ating amang Diyos sa langit. And my God shall supply. Yung pong word na shall, it refers to future. Shall supply all your need. Take note, all. Hindi some of your needs. All your need according to the riches of His grace, of riches and glory by Christ Jesus. Pag sinabi pa lang, according to His riches, magkaiba pala yung sa out of. Pag sinabing out of, halimbawa, meron akong kayamanan. Tutulungan kita. Pag sinabi kong, I will help you out of my 100 pesos. Kunwari lang ito po yung illustration. So from my 100 pesos, pag sinabi kong out of, pwede akong kumodo ng piso para ibigay sa'yo. Pero pag sinabi kong, I will help you according to my savings, halimbawa ang savings ko ay 100 pesos or 100 million, yung buong 100 million na ibibigay ko sa'yo. Yun ang big difference doon. So, ang Panginoon po, He will
supply all their needs according, yun sabi doon, hindi po out of, according to His riches and glory by Christ Jesus. Wow! Amen. So kayo po ba ay nagagalak sa ating pinag-uusapan? Pakilagay nga po sa ating comment section. Amen. So once again, let us remind ourselves that even though this world is getting darker and darker, but ours is getting brighter and better. Amen. Because we are in Christ. At yung ating pong supply and provision doesn't come from the scarce resources of this world. Kinukulang po yung mundong ito eh. Amen. Kaya nga po nagtataas na ng bilihin kasi talaga naman yung hindi po pantay ang distribution ng kayamanan ng mundong ito. Meron talagang iba sobrang yaman, may iba naman sobrang hirap. Now, hindi po tayo umaasa sa scarce resources of this world but according to God's riches in glory. Amen and amen. And my God, once again, sabi ng Philippians 4:19, and my God shall supply all your need according, take note, hindi po out of, according to His riches in glory by Christ Jesus. Meron po kasi sayang sa Biblia, na maganda pong balik-balikan natin at marami tayong matututuhan dito. Nang minsan pong nagpakain ng Panginoong Jesus sa napakaraming mga kalalakihan, 5,000 men. Not included po dito yung mga kabataan o mga bata at mga kababaihan. So 5,000, marami na pong bibig ito. Talaga naman sa kakakuha ng pagkain. Pero hindi po kinulang ang Panginoon dahil po sa meron pong ginamit ang Diyos, nag-provide ng ilang piraso ng tinapay at ng isda at mula po sa iilang isda at tinapay kapag ito po nilagay mo sa palad ng Panginoon, wala kang magagawa. Ito po ay sadyang darami ng darami. Now, yung pong pinahain ng Panginoon dito, hindi lang niya basta pinakain yung 5,000. Binusog pa. Actually, pwede natin gamitin, let me use this word. Ano bang tawag dito? Binundat pa nga eh. Siguro naglalakihan yung mga tiyan. Kasi, bakit ko po sinabi ito with your permission, Kasi sila po ay kumain. Hindi sila pinagbawalan ng Panginoon. Hanggang 2 isda lang at 3 tinapay. Hindi ginanon eh. Tumigil po yung supply nung sila po ay nangabusog na. Ganun po ang Diyos natin. Yun po mababasa natin sa istorya. Now, sino dito sa 5,000 ito, mula po sa istorya sa John chapter 6, sino po yung dito yung mga unang nakatanggap ng provision, ng isda at tinapay mula sa Panginoon? Of course, ito po ay mula sa Panginoon, tapos dinistribute niya sa mga disipulo niya. Sino yung mga unang nakatanggap? Alam niyo kung sino? Yung mga taong sumunod sa Panginoon. Sabi kasi ng Panginoon, paupuin sila. Of course, ito po ay ibinalita ng mga disipulo niya. And then, yung mga unang naupo, sila po yung nakatanggap ng provision mula sa Panginoon. John 6 verse 10, basahin po natin, or verse 11 na tayo this time. And Jesus took the loaves, and when He had given thanks, He distributed them to the disciples, and the disciples to those sitting down, and likewise of the fish, as much as they wanted. Take note, as much as they wanted. So, ibig sabihin, hindi sila binigyan ng, hanggang ganito lang dapat ikaw dala-dalawa lang. Brad Hindi pwedeng sosobra kayo. Hindi po, as much as they wanted. Now, sino po yung nakatanggap na una? Yung mga umupo. Bakit po kaya sila mga nakaupo? Kasi yung mga umupo, sila ay, yung mga nauupo, of course, yung nakaupo ito ay posture of rest. So kung tayo po may pangangailangan sa buhay, kapag sinabi ng Panginoon sa atin, anak, rest ka lang. Of course, hindi ko sinasabi magtatamad-tamaran tayo. Just do your job, yung trabaho mo, pinagkatiwala ng Panginoon sa inyo. Asahan mo, hindi ka pababayaan. Pag sinabi ng Panginoon, I've got your back. Upo ka lang dyan. It's a posture of rest. Now, pag umupo po kayo, ibig sabihin nito, umaasa ka, nagtitiwala ka sa Panginoon. Kasi sabi niya, umupo tayo eh. And then, sila po yung unang nakatanggap. So, yung mga taong ito, sila yung mga taong hindi nag-aalinlangan at naniniwala sila, sabi ng Panginoon. Kami po bilang mga full-time pastors, kami mag-asawa, marami kami mga needs sa church na pag dumadating na po yung araw ng Judith, bayaran, talagang literal sinasabi namin sa Panginoon, Lord, wala kami, pero kayo meron. Alam mo, dumarating po ang provision ng Panginoon. Bili. At patuloy namin binabalik-balikan yung mga pagkakataong yun. Nakikita po ng mga anak namin yun. At dahil dito talaga lumalakas sa aming mga pananampalataya. So once again, John 6 verse 11 tells us, and Jesus took the loaves, and when He had given thanks, He distributed them to the disciples, and the disciples to those sitting down, and likewise of the fish, as much as they wanted. Nauuna po talaga na
nagkakaroon ng provision yung mga nauupo. Kasi yung mga nauupo, rumirelax, ay darating ang provision. Relax lang. Yung mga nakatayo, nag-aalala yan eh. Huwag po kayong mag-alala. Bahala po ang Panginoon sa atin. So sila po yung unang nakatanggap. Ang maganda pa rito, sabi ng talata, as much as they wanted. Hindi sila nilimitahan ng Panginoon. So ito po yung pagpapakain ng Panginoon sa 5,000, not counting children and women. Now dito pa, mababasa natin at makikita natin sa kasaysayan, after po nagpakain ng Panginoon na sa 5,000 mga kalalakihan, meron siyang ginawa pang isang himala. Siya po ay naglakad sa tubig. Makikita natin ano yung mga significance ng mga pangyayaring ito at bakit sila magkasunod. So ulitin ko po, ang una nangyari, nagpakain ng ating Panginoon sa 5,000 na mga kalalakihan, di pa kasama dito yung mga bata at mga kababaihan. So, pwede nating sabihin na 15,000. Ang dami nun. Then after po nitong event na ito, naroon naman, makikita natin sa susunod na mga pangyayari sa kasaysayan, naglakad po siya sa ibabaw ng tubig. So, from the story of the feeding of the 5,000 in Matthew chapter 14 naman tayo, verses 13 until 21. So, sumunod po kagad dito yung paglakad ng Panginoon sa tubig. Mababasa naman natin, still with Matthew 14, but this time verses 22 until 27. So meron po nakalaang kapahayagan dito sa mga tagpong ito, ang Panginoon, para tayo po ay mapagpala. So mababasa po natin ng mga bagay na ito once again in Matthew 14. Amen. So tingnan po natin yung mga kamanghamanghang ginawa ng Panginoon at ano yung mga significance po nito, ano yung pwede nating yakapin at anong kinalaman nito sa ating mga buhay-buhay. Now, ito po yung ilan sa mga mighty works of Christ written in the Bible. Number 1, Jesus fed the 5,000 men, not counting women and children. That's found in Matthew chapter 14, verses 20 until 21. Kuya, pakita natin sa screen, ano? So, Jesus fed the 5,000 men and not counting women and children. Dami nito. So, basahin po natin yung mga talata. So, they all ate and were filled, and they took up 12 baskets full of the fragments that remained. Meron pang mga natira. Now, those who had eaten were about 5,000 men besides women and children. So, hindi nila naubos yung provision ng Panginoon kasi po talaga namang mas marami ang provision, ang supply, kaysa sa demand. Pag ang ating pong pangailangan ay inilagay mo sa kamay ng ating Panginoon. Ikalawa, after po magpakain ng Panginoon ng 5,000 mga kalalakihan, siya naman po pinatahan niya ang nag-aalburutong bagyo sa gitna ng karagatan. Matthew 14:22, Jesus calmed the storm. Immediately, Jesus made his disciples get into the boat and go before him to the other side while he sent the multitudes away. Then, talon po tayo sa verses 24 to 25. But the boat was now in the middle of the sea, tossed by the waves, for the wind was contrary. Habang sila po ay sail, yung hangin ay sumasalungat sa kanila. And then, verse 25, now in the fourth watch of the night, Jesus went to them walking on the sea. Wow! So sa kabila po nito, ay pinakalma po ng Panginoon yung masidhing galit ng bagyong yun kasi sumasalungat yung agos ng tubig sa kanila. Number 3, Jesus saved Peter and protected his other disciples. Matthew 14:26 until 32. So mababasa po natin sa mga talatang ito na hindi lamang po kasi nawalan ng pananampalataya si Pedro nung nakita niyang ang lakas ng alon eh. Nung siya po ay sabi niya, Lord, hayaan mo akong lumakad din sa tubig. Pinayagan siya ng Panginoon. Pero nung nakita niya yung malalakas na alon, siya po ay unti-unting lumulubog. Basahin po natin yung mga talatang ito. Matthew 14:26 until 32. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, it is a ghost. And they cried out for fear. But immediately Jesus spoke to them, saying, be of good cheer. It is I. Do not be afraid. And Peter answered him and said, Lord, if it's you, command me to come to you on the water. So he said, come. And when Peter had come down out of the boat, he walked on the water to go to Jesus. But when he saw that the wind was boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried out, saying, Lord, save me. Actually, kahit naman hindi po boisterous yung wind hindi ka naman talaga makakalakad sa tubig, di ba? So let's continue. Verse 31, and immediately Jesus stretched out his hand and caught Peter and said to him, O you of little faith, why did you doubt? And when they got into the boat, the wind ceased. Wow! So, mga kapatid, pinawi po muna ng Panginoon yung takot ng mga disipulo. Then after which, pinawi na niya yung galit ng
ano matatawag natin dito, yung hangin sa gitna ng tubig na ito. Kung ginawa po ito ng Panginoon noong unang panahon, I believe, magagawa niya po ito sa ating kapanahunan kapag tayo po dumaraan sa masiding mga pagsubok ng buhay. Kasi ang tubig po ay kumakatawan o nagsasalarawan sa mga problema, pagsubok at mga suliranin ng buhay. Kung sila po ay sinave ng Panginoon, pinrotect pa ng Panginoon mula po sa malalakas na hangin at alon na ito, kung ginawa po niya noong araw, pwede niya rin po itong gawin sa ating kapanahunan. Bakit mo nasabi yan, Laverne? It's because sabi po ng Hebrews 13:8, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Ang mainam pa po dito, alam niyo ba nung panahong yun, habang ito po yung nangyayari, hindi pa po namamatay ang Panginoon. Ano na naman ibig sabihin nun? Sila po, yung mga disipulo noon, nasa ilalim pa ng lumang kasunduan ng kautusan. Tayo, sa panahon natin sa ngayon, nasaan po ba tayo? Nasa ilalim tayo ng biyaya. Di ba? Masigit po tayong ganap na pinagpala. Amen. So ano pong dapat nating ikatakot? Now, in our time today, be encouraged that this is what our Lord Jesus Christ is doing for us today. He is taking care of us by feeding us. Kapag meron tayong kinakaharap na bagyo, kinakampo niya ang lahat ng mga bagyo sa ating mga buhay, and still saving and protecting us from the wiles of the devil. Meron man po mga balahin ng laban sa inyo, but ito po ang aking pinanghahawakan na verse talaga. Even though the weapon is already formed, but the devil cannot prosper against you. Meron ba tayong verse dyan? Yes, dapat po kabisado nyo na itong verse na to. Isaiah 54 verse 17. No weapon formed against you shall prosper, and every tongue which rises against you in judgment you shall condemn. At ito po ang ating heritage bilang mga tagapaglingkod ng Panginoon. At sabi pa ng Panginoon in this verse, at ang ating righteousness is from the Lord. Amen. Ganito rin po ang kapahayagan ng Psalms 23. Kung bakit po may Psalms 23, meron kasing Psalm 22. Ang Psalms 22 po ay nagpapahayag ng mga pagdurusa at kamatayan ng Panginoon. Kaya naman, meron tayong matibay na sandigan. Kaya sabi po ng Psalm 23 verse 6 na, basahin natin talata ito, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Why? So, ibig sabihin, dahil po sa mga tinapos na gawa na ating Panginoon Hesukristo, ito po yung ating righteous foundation na kahit paman sa gitna ng takip silim, makakaasa po tayo na meron pong buhang liwayway na paparating. So, ito po yung mga bagay-bagay na ito ang dapat nating minemeditate, pinapalaki sa ating mga buhay. At lagi natin pinag-uusapan. Amen and amen. Gaya po na sinabi ko kanina, may prophetic message po para sa atin ng Panginoon kung bakit po siya naglakad sa ibabaw ng tubig. And this happened after the feeding of 5,000 men. So magkasunod po ito, ano? So, bakit po siya lumakad sa ibabaw ng tubig? This goes to show, and Jesus wants us to know na tayo po bilang mananampalataya, since we are now in Christ, hindi po tayo nagpapasailalim sa mga circumstansya ng buhay. But we are above every situation, every circumstance of our lives, because ito po yung significance. Bakit lumakad ng Panginoon sa ibabaw ng tubig? Ang tubig kasi, ang nagsasalarawan po ito sa Biblia ng mga problema, pagsubok, suliranin. So, hindi tayo lumulubog sa suliranin. Yung ibang tao, di ba, sinasabi nila, nako po, yung iba hanggang leeg ko na ang problema ko, yung iba naman lagpas-lagpasan na. Tayo po, hindi tayo darating doon. Because Jesus walked on water. At since tayo po ay na kay Kristo, hindi ka lulubog. Lulutang ka, nasa Panginoon ka . So ito po yung significance na sinasabi nga ng Panginoon sa ating mga nakita kanina. So yun ang significance kasi wala naman po insignificant detail sa Biblia. Hindi naman kailangan maglakad ng Panginoon sa ibabaw ng tubig dahil wala lang. May significance po ito. So since tayo po ay na kay Kristo Jesus, hindi mo pwedeng tanggapin at sabihin na, nako, ako po ay nakalubog na sa problema ng buhay na ito. Hindi po, tayo po ay nasa ibabaw ng bawat sitwasyon, nasa ibabaw ng bawat sirkumstansya ng buhay. Bakit? Kasi tayo po ay na kay Kristo Jesus. So please take note, kahit tayo man po ay nasa pinakamadilim na takip-silim na ating buhay, ito po yung tinatawag na fourth watch. Now, gusto ko lang pong basahin itong part na ito in Mark 6:44 until 48. Gusto ko lang pong basahin po yung mga tagpong ito. Now those who had eaten the loaves were about 5,000 men. Immediately,
Jesus made his disciples get into the boat and go before him to the other side, to Bethsaida, while he sent the multitudes away. And when he had sent them away, he departed to the mountain to pray. Now, when evening came, the boat was in the middle of the sea. Ito po yung mga disipulo niya, hindi siya kasama dito dahil nagpipray po ang Panginoon sa bundok. Now, Jesus was alone on the land. Then he saw them straining at rowing, for the wind was against them. Now, about the fourth watch of the night, he came to them walking on the sea and would have passed them by. Now, take note, ito pong fourth watch, ito po yung pinakamadilim na bahagi po ng gabi. Actually, parang madaling araw na po ito because ang fourth watch po ay between 3 a.m. and 6 a.m. So, that's the darkest hours before dawn. Yung dawn ay buhang liwayway. Di ba? Bago po magbuhang liwayway, sobrang dilim talaga. Marahil, no, tayo po sa ngayon ay we are going through our fourth watch. Nasa masiting problema po kayo, marahil may problema kayo sa inyong mga anak, meron kayong mga utang na hindi mabayaran, lubog na kayo sa utang, sinasabi nyo, o meron kayong problema sa inyong mga asawa, kayo po marahil nasa balik ng karamdaman. Mga kapatid, huwag po kayong mag-alala. Bagaman kayo po ay nasa fourth watch of the night, pero panghawakan po natin. Once again, huwag mong sabihin, ako, pastor, lubog na ako sa utang, lubog na ako sa problema. Hindi po. Kaya po naglakad ng Panginoon sa ibabaw ng tubig because you are above every situation, above every circumstances. Kayo po ay nasa Panginoon. Kaya panghawakan po natin ang mga katotohanan. To sabi nga po ng pwede natin dapat pakakatandaan. Papakita ko sa screen. Kuya, pakilagay natin. Makalipas ng takip silim, buhang liwayway na ang paparating. Amen. Hindi po kayo tatambay dyan. Lagi po ilagay natin sa ating isipan, ang Panginoon ay naglakad sa tubig. Sabi nga po ng mga awit 30, talatang 5, ikalawang bahagi, sa buong magdamag, luha may pumatak. Pagsapit ng umaga, kapalit ay galak. Amen. So, isa-isayin po natin ito, balikan natin. So, ayun po yung significance. Let's go back to sa feeding of the 5,000. So, yung significance po nito, FYI, na dapat po natin pinanghahawakan. It speaks of our Lord's abundant provision both in the natural and spiritual. Wow! Ikalawa, ano naman significance of Jesus walking on water? This speaks of our Lord's power and protection that He is indeed above every circumstance in our life because He cares for you. Amen. Mahal po kayo ng Panginoon at siya po ay nagmamalasakit sa atin. Di ba ang sarap yakapin ang katotohanan ito? Come on, church. Pwede po ba tayong pumikit, sabihin natin, Panginoon, salamat sa iyong pagmamahal. Wow! Kung kayo po ay nasa inyong mga fourth watch of the night, hayaan po niyo ang inyong mga sarili na magpayakap sa Panginoon. Consent yourselves to be loved by God. Consent yourselves to be loved by Jesus. I-consent po natin ating mga sarili. Sabi ng Panginoon sa atin, cast all your cares upon Jesus because sabi niya, I care for you, anak. Mahal ka ng Panginoon. So, in our darkest hour, yung sa ating fourth watch, be comforted that our Lord Jesus Christ will never leave us nor forsake us. Kasi nandun po ang kanyang pag-ibig at pagmamahal sa atin. Now, ang sikreto dito, para hindi po tayo malin lang ng kalaban, keep on feeding of the Word of Christ. Huwag po tayong kumain sa pagkain na ibinibigay at sinusubo sa atin ng mundo. Ano po yung sinusubo sa atin ng mundo? Yung mga problema, yung mga samot-saring bagay na nagpapabagsak sa inyong mga puso, sa inyong isipan. Bunga ng social media, ng mga balita sa radyo at television. Now, busugin po natin, let's feed from the Word of Christ. Amen. Kung wala po kayong regular na pag-aaral ng salita ng Panginoon, it's but natural for you to feel lonely, sad. Of course, pwede kayong datnan ng depression. It's true. Alam niyo kung bakit? Kasi po, since wala kayong regular na Bible study, wala rin po kayong paghuhugutan. At wala kayong babalik-balikan ng mga pangako at salita ng Panginoon. Wala kayong nilalagay sa ating isipan. Kasi kapag tayo po ay nagkakaroon ng Bible study, nilalagay natin ang mga pangako sa ating isipan. At kapag ito po'y pinupunan natin ating mga isipan ng mga pangako ng salita ng Panginoon, bumababa po ito sa ating damdamin. Nagkakaroon ng magandang epekto. At nagkukos po ito, dahil bumababa po ito sa ating kalooban, nagkakaroon tayo ng dahilan para magkaroon po ng pagpapasya na sadyang hindi tayo magkakamali. At kapag ito po ay inangkin po ng ating buong sistema na ating kaluluwa mula sa ating isipan, damdamin at kalooban, maganda po ang manifestation nito sa ating mga physical na katawan.
Now, have you ever wondered kung bakit may mga ilang Christians na kaagad nanlulumo at nanlulupaypay kapag naharap sa mga problema ng buhay? Alam niyo kung bakit? Dahil hindi po sila pamilyar, gaya ng sinabi ko kanina, sa mga pangako at salita sa kanila ng Panginoon. Bakit kaya? Dahil instead na nag-focus sila sa mayamang kapahayagan o mga pangako ng Panginoon, nandito sila sa kabilang ibayo. Sila po ay masyadong bombarded ng mga balita ng mundong ito. Na alam niyo po ba kapag kayo po ay nakafocus sa mga masasamang balita ng mundong ito, mga masasamang pwede mangyari sa inyong mga buhay, this is also meditation. Kasi one time may nagtanong sa akin, Laverne, paano ba yung pinakamainam na illustration ng meditation? Ganito yan, kako. Meditation din po kasi ito. Meron tinatawag na positive meditation and negative meditation. Yung negative meditation or toxic meditation, yung tipong nakaganyan ka lang, napapaisip ka, ang mahal ng bilihin, paano na kaya bukas? May kakainin pa kaya kami? Makakapag-aral kaya yung mga anak ko? Kahit hindi ka kumikibo, napapaisip ka. Alam niyo po ba, meditation din ito eh. Kasi nga masyado kang aware, masyado kang maalam sa mga negativities ng mundo. Kasi fed ka ng mga masasamang balita. Kaya naman, ang laman ng isipan mo, napapameditate ka. Naku po, ano kaya kahihinat ng mga anak ko? Makakapagtapos pa kaya sila? Saan kaya kami pupulutin? Alam niyo po ba, this is meditation. This is toxic meditation. Negative meditation. Now, bakit po nangyayari yon? Kasi nga, depende po sa nilalagay natin sa ating kaluluwa. But, kung kayo po pipiliin nyo na busugin natin ang ating mga sarili sa yaman ng salita ng Panginoon sa kanyang mga pangako. Kahit nakaganyan ka naman siguro, no, napapameditate ka. Oo nga, mahal ang bilihin, pero sabi ng Panginoon, hindi niya ka pababayaan. Tapos ngayon, maganda po, pag-uusapan natin yung mabubuting bagay. Kasi ang napapansin ko lang, propensity ng tao. No? For example, sa mag-asawa na lang, pag nagluto si misis ng masarap, pangkaraniwan kami mga lalaki, no? Sasama ko na sarili ko. Nakakalimutan namin i-acknowledge sa aming mga asawa. Pero kapag nasunog ang kanyang niluluto, naku po, ang dami namin pintas. Ganun po ang propensity ng mga tao. Kapag may mga magagandang bagay na nangyayari sa ating buhay, hindi natin masyadong pinag-uusapan. Pero kapag may mga simpleng problema lang, maliit lang, naku po, inaabot ng ilang oras yon, ilang araw. Ngayon, gawin natin ganito, baliktarin natin. Yung mga hindi kagandahang bagay, pwede naman pag-usapan. Pero wag natin palawakin, patagalin. Ang gawin natin na pag-usapan, palawakin, patagalin yung mga mabubuting bagay na nangyayari sa ating buhay. Para ito po'y palagian nating naaalala. Amen. At ito pang delikado sa mga tao. Kapag tayo po'y nasasadlak sa mga lungkot, alam nyo, ang pinupuntahan natin lagi, mga television, radio, hindi masyadong radio ngayon, ano? Or yung ating laptop, computer, yung ating cellphone, because gusto natin ma-amuse tayo. Amuse. Pag sinabi natin amuse, tingnan po natin ibig sabihin sa dictionary. To entertain or occupy in a light, playful, or pleasant manner. To appeal, ito yung second meaning, to the sense of humor of. To divert the attention of so as to deceive. So sabi dito, pag tayo po ay may mga problema, dinadivert natin ating mga attention sa ibang bagay. Minsan dinideceive natin ating mga sarili. Hindi natin hinaharap yung problema eh. So ako po ang akin pong encouragement, okay naman po minsan paminsan-minsan i-amuse natin ating mga sarili o inaaliw natin ating mga sarili. But the truth is, yung pong amusement na available na binibigay sa atin ng mundo, temporal lang yan eh, nakaaliwan. Babalik ka na naman sa realidad pagtapos na yung palabas na pinapanood mo. Di po ba? Ito ang ginagawa ng mundo sa mga tao. Pero dapat po hindi tayo sumasabay sa sistema ng mga mundo. Ang mundo natin, dapat ang sistema natin, ang precepts ng kaharian ng Panginoon. Now, ano po ba ang kaharian ng Panginoon? Di ba sabi niya in Matthew 6:33, seek first His kingdom. Pag sinabing His kingdom, yung kanyang gobyerno, yung kanyang pamamalakad. Now, instead of amusement, dapat magkaroon tayo ng musement. Ano ibig sabihin ng musement? The root word of this word is muse. Ano ibig sabihin ng muse? Ako, hinahanap ko po ito. So as a child of God, dapat ito ang ginagawa natin. Pag sinabing muse, to become absorbed in thought, especially to think about something carefully and thoroughly. So in other words, yung word na muse, tinanggal natin yung A from the word amusement, naging muse na lang, it's meditate or contemplate or ponder. Sa Tagalog, pagbubulay-bulay. So, instead na maghanap ka ng something na para for your amusement,
gawin na lang natin ang yung muse. Magkaroon tayo ng time to contemplate, time to ponder. Now, ano po ipaponder natin? Dito tayo pagyayamanin natin ang ating kaluluwa. Hindi po doon sa mga temporal na kaaliwan lang na offer sa atin ng mga reels, di ba? Wala namang masama dyan, pero minsan kumakain ng oras eh. Na pag sinimulan mo na, naku po, ganun ka na ng ganun. Now, instead of putting your time and your energy sa mga bagay na talaga namang nagbibigay lang sa inyo ng temporal amusement or temporal entertainment, why not focus your eyes sa mga bagay na kapaki-pakinabang? Magkaroon tayo ng contemplation, ng pondering sa mga bagay na tinutukoy na makakabuti sa atin ng salita ng Panginoon. Philippians chapter 4 verse 8. Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. Wow, kaya nga po sabi ko kanina, kapag merong magagandang bagay na nangyari sa inyong buhay, ito yung i-magnify natin. Baliktad din. Ang propensity ng tao, siguro gawin ko na lang propensity ng mga unbelievers sana, no? Magsisettle sila, pagkukwentuhan nila na matagal yung mga masasamang bagay, pero dapat distinct tayo mananampalataya. Tayo hindi dapat ganoon. Ako, minsan nawiwili din ako makinig sa mga negativities, pero I praise God for my wife. Pinapaalalahanan kami na aming may bahay. Huwag natin pag-usapan yan. Pag-usapan natin yung mga mabubuting nangyari sa atin ng Panginoon. Amen. Alam niyo po, totoo ito eh. Sabi ko nga kay Mrs., matotoo yung sinasabi mo because meron pang pangyayari sa Biblia. Let's go back to Mark chapter 6 verse 46 until 52. Ito yung parallel verse na nagpakain ng Panginoon na kung saan hindi pala. Itong Mark chapter 6, ito yung parallel verse na kung saan ay naglakad sa tubig ang Panginoong Jesus. Now, alamin natin dito, bakit kaya nabalot ng takot ang mga disipulo dito? Nung sila po ay nasa gitna ng laot at lakas ng hangin at nakita pa nila ang Panginoon naglalakad sa ibabaw ng tubig tapos sa pagkamalan pa nilang multo. Dapat hindi ganoon ang reaksyon nila. Pero bakit po kaya ganoon ang kanilang reaksyon? Imbes na dapat sana hindi sila natakot. Alam niyo yung dahilan? Kasi po nagsettle sila hindi sa mga mabubuting bagay na ginawa ng Panginoon. Hindi sila nagkaroon ng contemplation doon. Hindi sila nagponder because balik lang sila sa normal na buhay. Tignan po natin ang kasaysayan dito. Basahin natin yung Mark chapter 6 verses 49 until 52. Nakita ng mga ito, mga disipulo po tinutukoy na ito, na siya dito ay ang Panginoon, ay lumakad sa ibabaw ng tubig. Akala nila siya ay isang multo, kaya sila ay nagsisigaw. Isipin mo nangatakot. Grabe mga lalaki to natakot sa multo. Grabe. 50. Pero wala namang pumulto noon talaga. Isipin mo yung mga disipulo, may ganun ding mindset Ay, may mumu, natakot sila. Takot na takot silang lahat, ngunit agad na sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong matakot, ako ito. Lakasan ninyo ang inyong loob. Sumakay siya sa bangka at pumaya pa ang hangin. Sila ay lubhang na mangha. Now, ito yung dahilan. Bakit sila sobrang natakot? Sapagkat hindi pa nila nauunawaan ang tunay na kahulugan ng nangyari sa tinapay. Hindi pa ito abot ng kanilang isip. Di ba, kagaya na sinabi ko kanina, yung pangyayari po na naglakad ng Panginoon sa ibabaw ng tubig, katatapos lang po magkasunod pong nangyari yung pagpapakain ng Panginoon sa 5,000. Now, bakit sila natakot? Kasi nung sila po'y pumalaot, wala sa isipan nila yung kamanghamanghang ginawa ng Panginoon sa pagpapakain sa 5,000. Ito yung sinasabi ng verse 52 ng Mark chapter 6. Now tayo po, pag may nangyayaring kamanghamanghang bagay ang Panginoon sa atin, alam niyo, balik-balikan po natin yun. Huwag nating iti-take for granted. Na most of the time, halimbawa, meron kang pangangailangan, tapos parang wala ka ng pera, tapos biglang may dumating na provision. Alam niyo, lagi niyo pag-uusapan yun. Most of the time, we take those things for granted. Kaya, pag dumarating po yung problema, gaya po nang nangyari dito sa mga disipulo, kaagad silang natatakot, wala silang binabalikan ng mga kamanghamanghang ginawa ng Panginoon, samantalang katatapos lang na nagpakain ng Panginoon sa 5,000. Tila nakaligtaan po nila ito. Nabalikan natin yung Mark chapter 6 verse 52. Sapagkat hindi pa nila nauunawaan ang tunay na kahulugan na nangyari sa tinapay, hindi pa ito abot ng kanilang isip. Now tayo bilang mananampalataya, huwag po natin hayaan hindi na maabot ng ating comprehension po ito. Now, para hindi po natin makalimutan,
pag-usapan natin ang kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Ganito rin po sinasabi namin sa aming tahanan eh. By the grace of God, minsan may dumarating sa aming mga negativity, sinasabi namin sa mga anak namin. And even po yung mga anak namin may praise God, sinasabi nila, hindi daddy, ganito lang yan. Baka naman ang kalaban kumikilos lang, pero may magandang gagawin ng Panginoon sa ating buhay. So doon kami nagdudwell. Hindi kami nagdudwell doon sa negativities, bagkus nakikita namin, nag-overthink kami sa mga mabubuting bagay na ginagawa na ng Panginoon. Hindi kami nag-overthink sa mga masasamang pangyayari kasi pag ganun po ang ating sistema, i-honor po ng diablo yun. Now, i-honor natin yung mabubuting bagay at mabubuting naisin ng Diyos sa ating buhay by declaring, pag-declare kasi it's faith, no? Sinasabi natin, Lord, meron kang mas magandang bagay na gagawin sa amin. Para pag dumating po yung mga panahon na tayo po ay nasa takip silim, hindi tayo magagaya sa mga disipulong ito. Natakot, pinagkamalampang mumuo, multo ang Panginoon Hesukristo. Now, bakit? Kasi nga po, hindi nila binalik-balikan yung katatapos lang na kamanghamanghang himalang ginawa ng Panginoon. Siya po ay nagpakain sa 5,000 kalalakihan. Hindi pa bilang dito yung mga bata at mga kababaihan. So, wag natin kakaligtaan, mga kapatid, yung mga significant moments sa ating buhay na kung saan na talaga namang grabing mga himala ang ginawa sa ating mga buhay. For example, kayo po ay gumaling sa inyong o matinding karamdaman. Kanina wala kayong pera, may dumating po na provision. Balik-balikan po natin yan. Kanina ay talaga namang meron nang aaway sa inyo pero naliwanagan ng isipan niya. At marami pang bagay na muntik ka nang mapahamak pero mainam po balik-balikan natin. Paano natin binabalik-balikan? Ito yung pagkwentuhan natin, ito po yung i-celebrate natin, and by doing so, minemeditate natin yung kabutihan ng Panginoon. Amen and amen. So kapag nakakarinig tayo ng mga ganitong mga bagay, dito tayo dapat binibigyan natin ng pansin ang mga bagay na ito. Amen. At kapag nangyari po ito, ay talaga namang mawawalan po ng dahilan ng kalaban para tayo po'y takutin, pangambahin at palungkutin sa ating pang-araw-araw na buhay at mahaharap po natin. Kahit na may mga pagkakataon ay nararanasan natin yung fourth watch of the night o yung takip silim ng ating buhay. Pero huwag kayong mag-alala. Sandali lang yon. Kasi sabi nga ng ating sinabi kanina, makalipas ng takip silim, ang buhang liwayway ay paparating. Amen and amen. Now, gusto ko lang po isingit po ito, no? In Mark chapter 6 verses yung binasa natin kanina, verses 49 until 52. Alam niyo po, nung inimbitahan nila ang Panginoon na sumakay sa kanilang bangka, may magandang magic na nangyari dito eh. Agad-agad po silang nakarating sa kanilang destinasyon. Amen. So basahin ko lang po ito sa English kasi mas maganda po ang explanation nito in New King James Version. So, when Jesus stepped into the boat, kasi nung wala pa po siya sa boat, talaga natatakot ang mga disipulo. But when he stepped into the boat, alam niyo po ang maganda nangyari dito? Nakarating sila sa kanilang destination. Now, ano pong punto ko dito before we end? Kapag kayo po may pinagdaraan ng takip silim sa inyong mga buhay, huwag niyo na pong pagtiisan ng matagal. Huwag niyo sabihin, kaya ko mag-isa to. No. Sabihin natin, Panginoon, samahan mo na po ako dito. Please, step into my boat. Pumasok na po kayo sa problema ko. Hindi ko kaya ito. Ang kinin po natin, aminin natin, Lord, hindi ako makakatakas dito, hindi ako makakawala dito, kundi po sa iyong biyaya. Huwag na po natin hayaan na tumagal na ilang oras, ilang linggo, ilang buwan, o ilang taon pa. Naku po, huwag po natin gawing mayabang tayo. Hindi, Panginoon, kaya ko mag-isa to. Huwag ganon. Kung gusto niyo po makarating ka agad sa inyong destinasyon, papasukin po ang Panginoon sa inyong mga buhay. Para hindi na magtagal. Kasi habang tumatagal po yan, naapektuhan na yung kaluluwa. Naapektuhan din po ang inyong kalusugan. So, ang akin pong proposal, encouragement ng Biblia sa atin, why not invite Jesus to step into your boat? At pag nangyari po yun, kapag inimbitahan mo ang Panginoon na pumasok sa inyong mga problema, sa inyong mga circumstansya, sa inyong mga sitwasyon sa buhay. Now, this is good news. Agad-agad po matatapos sa mga problema yan at makakarating kayo agad sa inyong destinasyon. Amen. So, basahin natin. Mark, dito na tayo, John chapter 6 verse 21. Then they willingly received him dito si Jesus, into the boat, and immediately the boat was at the land where they were going. Immediately. So hindi na po pinatagal ng Panginoon. Dadaling ka niya sa iyong destination. Amen and amen. So bilang pagtatapos, ito na tayo. Let's go back to our question. Paano magniningning sa panahon ng takip silim
ng buhay mo? Ano sa palagay mo? This is our solution. Find time to muse, to meditate on God's goodness and love for you. Huwag na po tayong magkaroon pa ng amusement or temporal entertainment. Wala pong masama dyan, pero dapat first and foremost, feed on the Word of Christ. Ito po yung dapat natin gawing regular. Wala pong masama na nanonood tayo ng mga nakakatawang pelikula, mga palabas. Ginagawa ko rin po yun. Pero ang priority po natin, you must find time to contemplate, to ponder or muse of the goodness and the love of God for you. Kasi kapag tayo po'y busog na busog ng pag-ibig at pagmamahal ng Panginoon, wala pong dahilan na hindi po tumakbo papalayo sa inyo ang anumang takot at pangamba sa ating mga buhay. God's perfect love cast out fear. That's 1 John 4:18. Amen. Now, find time once again. Kuya, pakilagay nga yung ating solution. As we end, find time to muse or meditate or contemplate on God's goodness and love for you. Now, paano po natin gagawin ito? Imbes na mag-isip po kayo, imbes na nakaganyan kayo. Anong tawag dito sa lumbaba? Grabe, pag nakita ni Satanas yan, sasabihin niya, malungkot. Hindi mo na kailangan sabihin sa kanya malungkot ka eh. Kasi po nagre-rely ang kalaban sa ating itsura. Pag nakita kayong ganyan, ako po, babanatan kayo ng masasamang bagay. Huwag ganon. Ang sabi ng Biblia, ito po yung ating last verse, Philippians 4:8, gawin natin. Maliwanag ang ating mukha. Dahil may pag-asa tayo. Sabi ng paalala sa atin ng talatang ito, finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report. Take note good report. Hindi po yung mga bad report. If there's is any virtue and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. Amen and amen. And that's how you would shine in the midst of the darkness. Amen. Yun po ang pamamaraan para tayo po ay magningning sa gitna ng takip silim. At pag nakita po tayo ng mga unbelievers nito at sila po'y mapapatanong at talaga naman mabibigyan po natin ng luwalhati pa ang ating mabuting Ama sa langit. Amen and amen. At kaibigan, gusto ko po kayong imbitahan kung kayo po ay dumaraan sa inyong fourth watch of the night. Ito pong takip silim ng inyong buhay. Huwag po kayong mag-alala. Meron pong imbitasyon ng Diyos para sa inyo. At kapag kayo po'y tumugon sa imbitasyon na ito, agad-agad po darating ang buhang liwayway. So all you have to do, sabi po in Romans 10 verse 9, kung atin po idideklara na kailangan natin, at talaga naman kailangan natin ng si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, at bubuksan ating mga puso at maniniwala na siya po ay nabuhay mula sa kamatayan, tayo po ay maliligtas. So ang gagawin po natin, I'll be praying and then pray this prayer with me. Sabayan nyo lamang po ako sa panalangin ito na nagmumula sa inyong mga puso. Pwede po ba yon? Sabihin niyo po ang mga salitang ito, mga pangungusap na ito na nagmumula sa inyong puso. O Diyos, kinikilala ko po ang aking sarili na sadyang walang lakas, walang kakayahan para iligtas ang aking buhay. Kaya naman, Jesus, tinatanggap kita sa aking puso. Maghari ka. Ikaw na ang Panginoon at tagapagligtas sa aking buhay. Dahil naniniwala po ako sa iyong kamatayan, pinawi mo ng lahat ng aking mga kasalanan. At naniniwala din po ako na kayo po ay nabuhay mula sa kamatayan. At dahil dito, ito po'y pinangahawahan ko na ako po ay pinaging matuwid na sa harapan ng aking Ama. Salamat po, O Diyos, sa iyong kaloob na buhay na wala hanggan. Amen at amen. Kung isa po kayo sa tumugon sa panalangin ito at sumabay sa panalangin ito, manampalataya po kayo. Kayo po iligtas na. And samahan po kami every Tuesday sa ating pong regular na Bible study. Dito yan sa Solution with Laverne Ducot. And this time, I would like to pray for you, kaibigan. Kung kayo po ay dumaraan din bilang mananampalataya na sa fourth watch ng iyong buhay, invite Jesus to step into your boat. Huwag na po natin patagalin kasi ang hirap talaga. Pag matagal po kayong dumaraan sa problema kasi feeling mo, hindi, kailangan ko ito eh. Kailangan ko, ako'y malakas naman eh. Maapektuhan po inyong kaluluwa. At baka po maapektuhan din ang inyong kalusugan. Hindi po gusto ng Panginoon yan. So, why not invite Jesus to step into your boat? Nang sa gayon, agad-agad po sabi ng John 6:21, pag sumakay na po ang Panginoon sa inyong mga bangka, agad-agad makakarating kayo sa inyong destinasyon. So, I would like to pray for you, kaibigan. Panginoon, salamat po sa buhay ng kapatid na ito. Tulungan niyo po kami na busugin ang aming isipan, hindi po sa mga balita ng mundong ito, bagkus, Panginoon, sa mabuting balita ng iyong bugtong na anak na si Kristo, sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo.
At Panginoon, kapag kami po ay busog sa mga katotohanan ito, dito po, Panginoon, lalagi ang aming isipan. At mula po sa mga katotohanan ito, bubukal, Panginoon, sa amin ang kagalakan, ang kapayapaan, at kapahingahan. Salamat sa iyo, O Diyos, dahil kasama namin ang kapatid na ito. Marahil sa matagal na panahon siya po ay pagod na. Pero tapos na, Panginoon, ang kanyang pagdurusa at kapaguran. At salamat po, inaangkin po namin ang inyong paanyaya. Kayo po ay pumasok na sa aming mga bangka. Nang sa gayon ay matapos na po aming mga pagdurusa. Ito po ang aming panalangin at pagpupuri sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Yes, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa araw pong ito. It's Tuesday. Once again, ito po yung ating Bible Study Online. Welcome po sa huling bahagi ng ating programang Solution with Laverne Ducot. Ako po iyon, kasama ninyo. And maraming salamat sa ating mga nakasama. But of course, before we end itong ating Bible Study Online, gusto ko muna pasalamatan. Of course, sila Brother Joel Rayo, sila Sister Nika Encarnacion, Ate Irene Dalida, miss ka na namin sa church, Sister Ana Soro sa Manalastas, and Sister Lilibet Ignacio Cristobal, si Brother Ber Lawrence Cuevas. Yan, maraming salamat po sa inyo. And gusto ko rin bati na happy birthday John Sulueta from GOGTCC. Birthday niya today. Taytay. Okay. Si Brother John Sulueta from nanonood sila ngayon. Yan. Happy birthday, kapatid. Yes, kaibigan, salamat po for joining us tonight. At salamat po sa mga kasama natin na sumama at sinamahan tayo sa ating Bible Study Online. At dalayan ko po, at siguro lambing ko na rin po sa inyo kung kayo po ay napagpala at napapagpala at naniniwala sa ating mga tinatalahi sa ating programa. Pwede po bang pakishare yung ating programa, yung ating Bible Study? Nang sa gayon ay mas marami pang tao mapagpala at makawala sa mga kasinungalingan ng kalaban. Amen. At kayo po ay gagamitin ng Panginoon. Maraming salamat po sa pagiging kaagapay namin sa aming gawain. At sa ngalan po ng aking buong pamilya, we thank you so much. At sa panahon pong ito, tayo po ay nasa huling bahagi na 32 minutes after 8. Panahon na po para tayo po ay pansamantalang magpapaalam. At nais ko pong iwan sa inyo yung 3 John chapter 1 verse 2, Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Bye.